Hello, hello! So, ayan, after ko mag-ayos ng gamot, nagsimba muna kami ni Glenn, 7:30 to 8:30. Tapos, ayan, inayos ko yung nilabahan ni Glenn. Tinutupi ko na, guys, dyan yung pantalon para hindi na ako mahirapan sa loob. Tapos, after nyan, guys, hinangar ko. So, ayun, guys, isi-share ko sa inyo sa mga pharmacy graduate dyan sa Pinas. Isa sa mga requirements na ginawa ko, pag magpapa-evaluate kayo nung transcript, PEBC yung gamitin nyo. Kasi yung iba, hindi PEBC yung ginagamit nila, kaya mas mababa daw yung result nung equivalent dito sa Canada. So ako, nag-aral ako nun sa NU, 4-year course. Pagdating nung result nung sa PEBC, 4-year course din. So tinuruan ako nung dati kong ka-work na PEBC daw yung gamitin ko. Actually, nung time na yun, hindi ko alam yung PEBC, guys. Sobrang hirap nung mga ano dun sa PEBC, kaya basahin nyo yun yung mga steps. Sundan nyo lang yun o kaya panoodin nyo sa YouTube kung paano siya gawin at paano mag-send ng evaluation. So, may bayad din yun, guys. Nakalimutan ko na kung magkano yung bayad. Basta't may mga bayad kada pasok dun sa application. Pero worth it naman, guys. Hindi agad-agad, guys, lumalabas yung result. Parang 2 weeks yata yun. Yung result nung sa PEBC, kung ilan yung equivalent nung pinag-aralan mo sa Pinas pagdating dito sa Canada. So, magagamit yun, guys, pag gusto mo mag-board exam dito sa Canada. Doon mismo din yun sa PEBC. So, pag may tanong kayo sa PEBC, guys, pwede ko kayong tulungan kasi tinulungan din ako para ma-share ko sa inyo. So, yun lang yung tips ko sa mga gustong pumunta or maging student dito sa Canada na PEBC yung gamitin yung pag pharmacy graduate kayo sa Pilipinas para mas magagamit nyo siya sa future na pag magbo-board exam kayo. Kasi doon din sa application na yun papasukin yung kung pwede ka na mag-board exam dito sa Canada. So, maraming step yun, guys. So, yun na, guys. Thank you, guys, for watching. Babush!